natin. Castro Ayan. para sa 110 million pesos Naku. in damages Yari. plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko 100. dahil Wait lang ah. 110 million. some ways nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa Yan, korupsyon. tama nga naman. Sana katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo. eleksyon. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po galing po kay Congressman Lidiste. Pero in fact, ang sinabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat yan. So dapat yan nasa publiko yan. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report. After ng mga ilang pangyayari, na si Congressman Reviste daw po, nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na Mr. Good sa nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. BP Sara, tinalo na ang mga bumabato sa kanya. Impeachment? Baka hindi na raw bumoto ang mga kongresista. Nakakatawa, no? Parang biglang cambio. Parang bigla silang kumakambyo ata. At eto na, sabi sa inyo titindi ang labanan ng politika. Kita nyo ito Di ba? Natandaan nyo yung banat ni Anta Clara dito kay BP Sara na Chucky, kamukha ni Chucky. Parang Chucky. O hindi naman kamukha, Chucky. Naisi yung Chucky. Eto meron ng back to you agad. Oo, nakailang banat na raw kay Kong Libiste. Ayon, mismo sa pahayag ni Kong Libiste na binabanatan siya. Nino, ano masasabing babae dito? At sumagit ang babae. Kinuha niya lang daw, di umano, sa pahayag ng isang ombudsman, ang kanyang reaksyon at binalita sa taong bayan. Ngayon, siyempre, nababanatan ito si Kong Libiste. Nagkaso ngayon ng libel. Ang danyos malaki. Ngayon, abangan natin kung ano yung sigaw. O reaksyon. O yung kanyang sagot dito sa libel case. Sabi sa inyo, painit na ng painit. Di ba? Mga supporter, ngayon umaalma na. Sige. Parang gusto nila. Ano kaya mangyayari nito? Ewan ko lang hindi ako sure kung ano mangyayari nito bandang huli. Kung ito ba ay uusad? Kasi ang sabi, sumagot si Anta Clara. Sabi, kaya daw hindi idinimanda ni Kong Libiste itong si Bonjing, yung ombudsman, dahil kaibigan ni Senator Loren. Ngayon daw, dahil hindi ba siya kaibigan ni Senator, isang didimanda. Hindi natin alam kasi meron siya na narinig kasi. Sa vlog. Yun ata ang naging dahilan. Kaya alamin natin dito. Pero simulan natin dito sa balita ni Robin na sabi dito ni Robin, umatras na yung mga kalaban ni BP Sara. At sa pilitang, pinagbibintangan, ewan ko, pinagbibintangan ba ito o talagang kasi nagpahayag itong si Boy Paos sa pilitang umanong pagkuha ni Libiste sa Cabral Files. Samantalang nagpaalam naman si Kong Libiste noon, di ba? Pinapaunti-untik. Bakit ngayon sa pilitan daw kinuha? Ano kaya meron?
Ba, matindi ng usapan na to. Bakbakan na talaga to, ha. Simulan natin dito sa istorya ni Robin na napasuko na ang kalaban ni Bibi Sara. Baka wala ng incentive sa impeachment. Ito ang reaksyon ni former Yan. COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa pahayag ni Congressman Ronaldo Puno na sawa na umano ang Kongreso sa impeachment proceedings. Ayon kay Guanzon, hindi pagod ang tunay na dahilan, kundi posibleng kawalan ng insentibo at ang papalapit na eleksyon. Aniya ni Guanzon, wala na silang gana sa impeachment, baka wala ng incentive at wala ng allocables per district. Saka malapit na ang eleksyon. Dagdag pa niya, malinaw umanong nagkakalkula na Ayan ng na. political survival ng ilang mambabatas, lalo na kung sakaling magbago ang balanse ng kapangyarihan Yun! sa 2028. Yan na. Kailangang may plan B ang mga kongresista sakaling manalo si Vice President Sara sa 2028 elections sa pagkapangulo. At kung impeachment naman ni BBM ang pag-uusapan, sayang lang daw ang oras at wala nang saysay ito. Ito ang mariing iginiit ni Congressman Ronaldo Puno. Aniya, sayang lang ang oras at wala nang saysayan. No. Pagandahin natin ang gobyerno natin. Gawin nating matino ang ating pamahalaan. Tama na tong nagbabangayan. Puro politika na alam naman nating walang pupuntahan. There's Bakit kaya ngayon nararamdaman na nila yan? No, parang ayaw na nila. Parang suko na ba sila? Dahil alam na nila malakas si Bibi Sara at wala makakatalo. Siya nga pala, shoutout nga pala kay Boss Joe Ampong. Oo, na-meet ko siya kanina. Nakilala niya ako. Shoutout sa iyo, bossing nga. At magandang umaga sa iyo. Ngayon, bakit kaya ayaw na nila maghain? Ayaw na nila makilan sa impeachment? Tingnan nyo naman kasi yung ratings. Diba? Negative na ho si Balulong, si Bungakngak, at wala nang patutunguhan na nagkawindang-windang na yung ratings. Ikaw ba naman kung ikaw i-endorso ng ayaw sa'yo ng mga tao, mananalo ba i-endorso mo? Sa tingin mo nga. Kaya ito siguro, sumasabay na sa agos. Itong mga kongresista. Baka kasi pag sila ay makitaan na pumirma na naman, kung ano-ano naman sinasabi nila kay Bibi Sara, pagkaupo ni Bibi Sara sa 2028, sigurado, wala silang pondo. Mababack to you talaga. Kagaya ito nangyari sa isang babaita na naback to you kagad. Diba? Marami palang banat. Hindi natin alam. Ayon lang sa video. Kaya naman tayo ay kumukuha sa video. Nagbabase tayo sa video. Hindi yung gagawa-gawa ng kwento. Ang sabi dito ni Kong Libiste sa kanyang panayam, interview, full coverage ito alamin natin. Ayan. Para sa 110 million pesos Naku. in damages Yari. plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko 100. dahil Wait lang 110 million. Agoy. Saan kaya kukunin ni Anta Clara yung 110 million? Tapos, isipin mo ilang buwan pa lang siya dyan sa pagka-under, sumasahod siya ng, sabihin natin pinakamalaki 300,000. Ilang buwan pa lang, aabot kaya ng 110 million. Tapos bayad pa sa attorney. Ubusan ng pera ito. Kasi ito, bilyonaryo ito si Kong Libiste kumpara dito sa kay Anta Clara. Diba? Yan ang sinasabi natin. Mahirap talaga. Ang alin, tuloy. sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Agoy. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Nako. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng
kasuhan din ng cyber libel Nako, o criminal case. nako. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin. Baka Nako. mga 15 na po ang La. kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nako. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin. Nako. At kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa Nako! kanyang vlog tungkol sa akin. Yari. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa Yan, korupsyon. tama nga naman. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo Yun. para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Oo nga naman. Tama nga naman sinabi nito ni Kong Libiste. Bakit? Kung halimbawa naman siya ay merong vlog, oo, bakit kailangan i-criticize? Iko-content naman. 'Di ba? Pares naman sila nasa gobyerno. Yun nga lang, hindi natin alam, ha? Oo, nasasabi rito, kinikriticize si Kong Libiste. Ilang content daw, ilang vlog, 15. So madami na. So parang lumalabas, nalilihis yung usapin ng flood control. Natutuon. Hindi natin alam kung ano yung motibo rito. Kung ipalilihis ba, sabi ni Kong Libiste, o talagang siya ang target di umano. Ano ang totoo na pag-uusap dito? Mamaya sasagot niya si Anta Clara. Pero ito, tuloy natin. Pwede na po. Talkback. Talkback na daw sabi ng Gen Alpha eh. Okay, Congressman, Gary Pacifico po sa 102.3 FM, ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkap ng mga issue laban sa iyo? Sa palagay mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na ilang isiniwalat sa publiko? At saan patungo itong mga nangyayari dito? Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. Nako. At si Yusek Claire Castro ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral Files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lamang sa totoong issue. Tama nga naman. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Yun! Kaya Natumbok. pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang. At nakita ko, actually, mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Correct. Nag-release na po ng UCC si Yusek Claire Castro. And this is the exact quote. Inamin ni Kong Libiste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he has already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami.
Ayun na sinasabi natin. Napakahirap pag umabot na sa korte. Actually, ang usapin dito, yung sinampa ni Congressman Libiste is libel. So ayaw naman niyang makulong. Ayun ang sabi kanina sa video. Ayaw niya naman daw makulong muna. Kaya civil case ang final. Meron naman daw atang susunod. Ayan ang abangan natin. So ngayon, ano sagot ni Attorney Claire Castro patungkol dito? Kasi siyempre, sasagot din siya. Kailangan din natin marinig kung ano yung kanyang defense dito sa hiniaaing libel case. Kasi hindi ho biro yung 110 million. Kung isipin nyo, saan naman kukunin? Magtatanong lang naman tayo. Meron ba kakayahan magbayad ng danyos itong si Attorney Claire? Kung meron, napakalaki. Hindi biro. Ngayon, ang taong bayan, magtatanong. Kahit ilang taon ka pa sa serbisyo mo, yung 110 million, hindi makakapag-produce. Nagtatanong lang ho, kung kakayanin bang makapag-produce? Oo. Kung hindi kakayanin, paano yun? Anong magiging outcome? Halimbawa lang ho, kung halimbawa napatunayan na nagkaroon nga ng kaso, nagkaroon nga ng libel case o libel nga, at meron pang sinabi doon sa video, may sinabi pa doon na cyber libel. O kung mali ako, pakicorrect na lang po. Yun ang sabi sa video, yung unang pinanood natin. Paano ngayon yan? Kung halimbawa umusad at napatunayan nga may ganun at sisingilin ng danyos, paano? Wala tayong alam dyan. Kaya alamin natin ang sagot dito ni Auntie Claire. Panayam sa kanya ito. Sa inyong programa. Magandang Ayan. umaga. Okay, na-monitor nyo ho, siguro yung mga pahayag ni Representative Leviste. Unang-una sa lahat, reaction po muna sa inyo pong, na itong naihain pong libel complaint sa inyo Yun na, ni libel Representative complaint. Leviste. Wala pa ako natatanggap, Connie, na kopya. At kung ano naman ang aking sasagot ngayon ay base lamang sa kanyang mga interviews. Mhm. Tama po ba ako na tinidimanda niya ako dahil sinabi ko doon na ibinenta niya yung kanyang kumpanya? Opo, libelous kakakisa. complaint po ito. Oo. Okay. Unang-una po na-interview po siya. Dito mismo rin sa inyong network. Mhm. Kanina umaga. Sinabi mismo, kung di tayo nagkakamali, si Weng yata yun. Opo. Na ang source naman, yes, di ba? Ang source naman ng di umanong pagbebenta o pag-transfer ng kumpanya na may franchise ay si Ombudsman Rimulya. Mhm. Doon ang galing Doon ang galing yung unang balita. Ang sabi niya, hindi niya ididimanda si Ombudsman Rimulya Ngayon na. dahil iginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang ina. Mhm. So, ako na nag-content, na pag-usapan, pinaliwanag ko sa ating mga viewers kung Ang tanong doon, ano yung pagpapaliwanag? Meron bang bahid? Nagtatanong lang ho, meron bang criticism? Meron bang tinutumbok? Anong klaseng pagpapaliwanag? So, siguro umalma ito si Congressman Libiste at hindi siguro nagustuhan yung tema o paano magpaliwanag o paano ipinaliwanag yung usapin. Ngayon, ang tanong dito, gusto ba ni Kong Libiste na i-content mo siya? Ayun ang tanong. ano Roy. yung nangyayari tungkol dito. Ako ang sasampahan niya ng libel case. At dahil ba sa hindi ako kaibigan ng kanyang ina at hindi niya ako ginagalang? Kasi Hindi, ito mali. Mali yun. Mali yung ganong paliwanag, ma'am. Ibig sabihin, pag sinabi ni Kong Libiste na kaibigan siya ni, yung nanay niya kaibigan ni porkit hindi ka kaibigan yun na ba yung, tanong lang ho yun na ba yung pinaka-defense mo na porkit hindi ka kaibigan ng nanay ni Kong Libiste oo, yari ka na. Hindi, meron kasi siyang hindi nagustuhan siguro, ma'am, doon sa content. Oo. Ano ba kasi yung laman ng content? Hindi natin napapanood yung no? premise Mm. Hindi niya ididemanda si Ombudsman kahit na yun ang source ng facts or balita. Ako, pwede niya i-demanda dahil hindi niya ako ginagalang at hindi ako kaibigan ng kanya ina.
Okay. Maaari, oo, maaari, ma'am. Kasi hindi ka naman talaga niya kaibigan at hindi ka kaibigan ni Senator Legarda. So ngayon, ano mangyayari niyan? Oo, kung nakasuhan ka ng libel, mahirap ho 'yan. 'Di ba? Hindi niya ho siguro nagustuhan yung mga content o yung reaction video. Baka gano'n nagalit si Kong Libiste. Baka. Hindi natin alam kung ano yung pinagmulan nito. Kaya tuloy. So, may ganong question. Opo, nabanggit din ho niya kasi na parang sa isang gabi, 2 beses nyo kung baga Ayun. natatalakay ito. In fact, meron daw kayong 15 episodes about this. Nako, yun Maaari ho ba pala. for the record, kasi may nabanggit din ho siya na para banggang nagiging malisyoso na. Ito pong pag-vlog nyo about this case on him at ito ay may patungkol daw sa pagdidiscredit sa kanya dahil sa Cabral Files. Ano po ang inyong statement on that? Hindi po totoo na 15 vlogs or 15 videos ang ginawa ko para sa issue na to ng kanyang solar firms. Hindi po yan totoo. Nagkaroon lang po tayo ng content sa iba't ibang issue patungkol po doon sa Cabral Files, Libiste Files. So, bago pa po yun mag-Christmas kasi nandun na po yung news. So, kailangan lang po natin itong i-explain. So, kasama po yun. So, kung ina-explain lang po natin at wala namang malisyoso tayo sinasabi, siguro kailangan natin ipaliwanag sa taong bayan through my vlog. Dahil hindi naman po natin ito take up sa briefing eh. Okay? Kaya hindi po sabihin na bilang press officer, ikaw ang nagko-content. No, kino-content ko po siya sa aking sariling vlog at ina-explain ko po kung ano ang legal na issue patungkol sa kanya mga sinasabi. Ngayon, dito po, dalawa po, kung di ako nagkakamali, 2, 3 lang po ang ating na content. Unang-una po, nung binanggit po ito ni Ombudsman Remulla sa kanyang programa sa executive session. At nang nag-explain po ang Meralco Jet na ang kumpanyang ibinenta sa kanila ay wala namang kinalaman sa prangkisa, in-explain ko din po yon. At pangatlo po ay ito. Pero, Miss Connie, ang binanggit po niya na sinabi ko daw na ibinenta niya ang kumpanya niya na may prangkisa, mismo po galing po kay Congressman Libiste sa isang interview din, nung tinanong siya kung ano ng estado ng solar para sa bayan, na yun yung may prangkisa, ang sinabi niya po ay hindi na siya yung may-ari. Yun naman pala. Inamin na hindi may-ari. Kaso nga lang, siyempre, kung hindi siya may-ari, ano sumatotal? Tuloy! Tinanong kung ito ba ay na-divest niya, nag-agree po siya na na-divest niya ito. Tapos? Kumakamin mismo na na-divest niya ang kanyang shares sa solar para sa bayan. So wala pong nanggagaling sa atin mismo na anumang kwento, kundi nagre-react po tayo mismo sa mga news at sa mga nasabi po niya. Okay. So galing din po sa kanya. So in other words, ma'am, bigay lang po kami ng direktang sagot din. You are not in any way trying to discredit him. Yun po kasi yung kanyang aligasyon, kaya nyo binabanggit ito sa inyong vlog. Wala po. Kasi pansinin po natin, bigay din po ulit ng statement si Ombudsman Remulla and that's part of the news. So, pag ganun po, kinakailangan ko rin po siyang i-take up at alam kong mainit po yon. Kaya na-explain ko po yan sa ating viewers, sa ating YouTube channel. At maliban po dyan, na-content ko din po yung isang news patungkol po sa kanyang sinabing na-divest niya ang kanyang shares mismo sa solar para sa bayan. So, paano po magkakaroon ng mali siya yun kung siya mismo po ang nagsabi mo? Okay. Nako, kailangan niyang patunayan ni Auntie Claire dito sa husgado na ito ay lumabas sa balita. Ayan yung kanyang pahayag. Ngayon, siyempre, itong si Congressman Libiste, siguro hindi ewan ko lang hindi siguro makukonvince. Katunayan, ito. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media
ay tip of the iceberg ko lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara, kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral files. Naku, malaki at kung pala. ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Yan. Yari. Lalabas at lalabas. Ngayon, may inamin dito. Dito tayo mawiwindang. Bakit ngayon parang tinatanggi na ata yung parang sapilitan daw na kinuha yung kopya ng Cabral files. Sino nagsabi niyan? Ito. Pwede ho ba, sir, once and for all, itong Cabral files na ito? Kasi nung nasa bakasyon po kayo, ang sinasabi po ni Congressman Leviste, humihingi siya ng clearance sa inyo. That's one, na ito'y ilabas sa publiko, yung kanyang hawak na files. Pangalawa, pinahintulutan nyo siya na kunin itong Cabral files na ito sa office mismo ni Yusek Cabral. May visuals pa po ito. Ano ba talaga ang pangyayari dito? Ano ba kwento nito sa inyo? Ipapaliwanag ko po ng mabuti. Para lang ito po yung nangyari September 4. Pangalawang araw ko pa lang po ito sa DPWH. Pumasok po ako September 2. Tumawag po sa akin ang yumaong Undersecretary Cathy Cabral, na nandun daw po sa opisina niya si Congressman Leviste at humihingi ng files. Ang tanong ko po, ano ang hinihingi? Ang hinihingi daw po yung district allocations ng mga proyekto. Meaning, bawat distrito sa Pilipinas, ano ba yung mga proyekto niyan, ano ang total? Ang sabi ko po kay Yusek Cabral, that is public information yan. Kasi yan ay nasa budget, yan ay nasa National Expenditure Program. So, ibigay dapat yan. Yun po ang sinabi ko kay Undersecretary Cabral. Ulitin ko po, yung legislative district allocation. Yan po, anong taon yan? Para sa anong taon? 2025 po ata sa aking pagkakaalala. Pero in fact, ang sinabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat yan. So dapat yan nasa publiko yan. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report after ng mga ilang pangyayari na si Congressman Leviste daw po nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Yun po ay, syempre po, hindi ko po pinahintulutan yun. Bakit? Kasi meron po tayong proseso ng pag-request at pagkuha ng dokumento especially under the Freedom of Information Act. At
pagsapikitang pagpasok ng isang flash drive sa isang computer, sa isang opisina ng gobyerno, hindi naman po yun ang tamang proseso. So yun lang po, no? Yan po ang totoong nangyari nung September 4. Tapos, No? Now, as for the Cabral files, no, yung mga files po ni former Undersecretary, yung yumaong Undersecretary Cathy Cabral, yan po lahat nung December 22, after po natin nakatanggap ng subpoena sa Ombudsman, lahat po ng yan, including po yung 2 computer na personal ni Undersecretary Cabral, sinumiti na po natin lahat yan sa Office of the Ombudsman. At Ombudsman na po yan, ngayon ang may kustodiyan yan at under investigation na po yan ngayon. In fact, ang gusto pong mangyari ng Ombudsman, na ginagay din po nila sa kanilang subpoena, gusto nilang isubject yung computers to forensic analysis ng PNP Cybercrime. Yan po, alam ko, gagawin na po yan ng PNP Cybercrime very soon. Yung pong sinasabi nyo na petsa na yon, tumawag sa inyo si Yusek Cabral, yun ho ba din yung Opo. petsa na umano kaninyo ay nagpilit na kumuha po Opo, ng same- soft copy same- itong si Mr. Leviste? Yes. Yes, same afternoon po yun. Oo. Same po yun. Opo, Yan na rin po yung incidenting report din po nung ilang mga staff ni former Undersecretary Cabral. No? Opo, The opo. same incident, September 4 po yun. Okay. Yan parang sinabi rito na yun ang totoong nangyari. Sapilitan. Pero hindi natin alam kung talaga bang sapilitan kasi wala naman tayo sa mga pangyayari doon. Ngayon, kung yun mga files na yun ay nagsilbi at naging daan para mabunyag lahat, wala naman sanang problema. Bakit? Anong problema ngayon? Nabunyag ba ang mga baho? Dahil kinuha ni Kong Leviste yung mga file? Dapat lang kunin. Dapat lang ibunyag. Para malaman ng tao kung sino yung mga nakinabang at dumurobo. Kaya kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!